Pwede ba mapunta sa langit ang isang LGBT, lesbian, gay, bi, trans, miyembro ng LGBT community? Marami po ang nagtatanong nito, especially sa mga Christian na natatakot sabihin kung ano yung nararamdaman nila, pinagdadaanan nila. Takot makondem, takot ma-judge. Stay tuned kapatid hanggang sa huli. Marami kang matututunan dito at kung isa ka sa mga ganito ang pinagdadaanan, I hope na makatulong ang video na ito. Kumilos ang Diyos sa puso mo habang pinapakinggan ang video na ito. May nag-message po sa akin at tatago na lang po natin yung pangalan niya at profile pic niya. Sabi niya, pwede pong magtanong, isa po kasi akong LGBT. May tanong lang po ako, pwede pa po ba magmahalan ng same na babae? Kung di po, kailangan ko na po putulin ugnayan ko doon kahit na masakit. Mas naintindihan ko po kasi ang nasa Bible. Kaya napag-isip ko po na makasalanan po kami kung ipagpapatuloy po namin yon. This video ay para sa mga Christian na nahihirapang express at sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Gusto ko pong maunawaan nyo bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong pakiramdam, na ganitong tukso. Kasi it's a spirit. Tandaan po natin, ang sabi ng Ephesians, hindi tayo nakikipagbaka sa laman, kundi sa mga espiritu. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kailangan maunawaan natin ito. Kung gusto mong lumaya sa ganitong pakiramdam na ayaw mo na yung ginagawa mo o nagkakagusto ka sa mga kapwa mo kasarian, kailangan i-acknowledge mo ang Diyos. Kailangan i-acknowledge mo ang Panginoon. Kasi yun yung tama. Kasi kung hindi natin ina-acknowledge ang Diyos, never mong maunawaan na mali yung ginagawa natin. Dahil kung nagkakagusto ka sa kapwa mo lalaki o nagkakagusto ka sa kapwa mo babae, lust po yan. Lust of the flesh. Basahin po natin yung Matthew chapter 5 verse 27 hanggang 28. Narinig nyo na sinabi nung una, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinabi ko sa inyo, ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. Alam mo, seryosong bagay po ito. Seryosong usapin po ito. Kasi marami po kahit Christian na nagkakagusto yung babae sa kapwa niya babae. Bakit may ganun pakiramdam? Mga lalaki nagkakagusto sa kapwa lalaki. May root yung mga ganyan. May dahilan po at may pinagmulan yung ganyan. Transferring spirit po. May mga cases and testimonies, yung bata pa lang ay for the word na molestya, pinagsamantalahan. Isa pa, yung babae, merong hindi magandang nangyari sa kanyang kabataan. Merong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Kaya, nabali niya sa ibang bagay. Ayaw niya na dun sa lalaki. Kaya, gugustuhin na lang niya yung babae. May mga ilang cases na ganyan. Yung ibang senaryo naman at patotoo, doon sa community, sa mga nakapaligid sa kanya, na yung mga kapitbahay, o kaya yung kinalakhang pamilya, ay mga meron na pong LGBT member. Nagkakaroon ng transferring spirit. Pwede pala yun. Kaya pwede rin sila maging ganon. Ilan lang yung kapatid sa mga root at dahilan kung saan nag-uumpisa po na magkagusto doon sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Para po mawala tayo dyan, hindi po simple. Kailangan natin ng katulong. Hindi natin kayang mag-isa na makawala sa kasalanan na yan, sa tukso na yan. Kailangan natin ng banal na espiritu. Nasabi ng Galatians chapter 5 verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Remember yung Sodoma at Gomora, ginuno ng Panginoon dahil sa matinding kalaswaan ng pamumuhay ng lungsod na yon. Sobrang makasalanan. Sobrang immoral po at makatupiran ng Diyos. Hindi siya magbibigay ng isang judgment ng hindi makatarungan. Makatarungan ng Panginoon, binabanyo yung kasi sukdulan na. At sa Sodoma at Gomora, babae makikipagtalik sa babae. Lalaki makikipagtalik sa lalaki. Batang mga lalaki at babae. Bata pa lang po. Gusto nang makipagsiping, makipagtalik po sa mga matatanda. Ganun kalaswa yung lungsod po na yan. Remember that mga kapatid, na ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Yung pita ng laman. Sabi dito, Jude chapter 1 verse 7, alalahanin nyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Hindi lang naman po lust po yung kasalanan na ayaw ng Panginoon. Meron pa pong greediness, meron pang anger, meron pang wrath. Marami po ang uri ng kasalanan. At
At kahit Kristiyano na, nakikipagbaka pa rin sila doon po sa mga tukso, doon sa mga kasalanan po na yon, na madalas silang malaglag at ayaw na nilang magawa uli yon. Pareho lang rin po ng mga LGBT po yan, na gustong makawala na doon. Christian, pero may pagnanasa pa rin sa lalaki. Kung siya ay lalaki, kung siya naman ay babae, may pagnanasa sa kapwa babae. Gusto po ng Diyos na huwag na tayong mamuhay sa ganyan. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 3 hanggang 7, nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay, sakim. Hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan nyo, walang taong mahalay, malaswa, ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. We must acknowledge the truth. We need to accept God. Yung tama, yung katotohanan, at kung ano yung mali. Dahil pag nalaman natin yon, marirealize natin meron tayong nagawang mali. Pero kung hindi natin tinatanggap ang Diyos, ina-acknowledge ang katotohanan nagmumula sa Diyos, hindi tayo magsisisi. Pagpapatuloy, justify mo yung mga bagay na pwede naman magmahal. Pero ano ba yung pagmamahal na sinasabi ng Panginoon? Pwede namang magkaroon ng relasyon. Pero ano ba yung tamang relasyon na sinasabi ng Panginoon? At ayaw ng Diyos na ganito ang tao. Ayaw ng Diyos na suwail ang tao. Kaya ang paalala sa atin ng Ephesians chapter 5 verse 6 hanggang 7, huwag kayong papadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Tatandaan nyo po na yung pinagdadaanan nyo, hindi lang kayo nag-iisa. May mga dumaan na po dyan at merong mga nakapagtagumpay dahil sa tulong ng Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, pakinggan mo to kapatid, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Watch this. Kaya, kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Nandiyan ka sa kalalagayan mo, nahihirapan ka, natatakot ka, gagawa ang Diyos ng kaparaanan, ng lahat ng kaparaanan para maalis ka dyan. We need to acknowledge God. We need to accept Him. We need to accept the truth. Alam mo na yung katotohanan, marirealize natin na marami na pala tayong nagawang mali sa harapan ng Panginoon. At makakahingi tayo ng tawad. Magiging genuine yung repentance natin. Kung sa tingin mo hindi kanya kayang patawarin dahil ikaw ay addicted na sa pornography, nakapag-commit na ng kasalanan, nagkaroon na ng karelasyon sa iba, nagkaroon na ng relasyon sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. Kapatid, God is faithful and just to forgive our sins. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Maging genuine yung ating repentance. Maging genuine yung ating pagtanggap sa Panginoon. At tutulungan tayo ng Panginoon na makalaya, makaalis dyan sa hirap na yan. Maliligtas ba ang LGBT o mapupunta ba siya sa langit? Yes. Kung siya ay tatanggap sa Panginoon. Kung siya ay magsisisi at magbabago ang buhay. Hindi niya kayang gawin mag-isa yan. Kailangan niya ang Panginoon. At pwede siyang maligtas. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung may mga kakilala ka na nahihirapan sa ganitong pinagdadaanan, kung siya ay LGBT kahit Christian na, o kaya naman hindi pa siya nakakilala sa Diyos pero confused siya, nahihirapan siya sa pakiramdam niya, share mo yung gospel, share mo yung salita ng Diyos, share mo yung video, makakatulong sa kanya to. Hanggang sa susunod na pagkikita, God bless.